Nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Diretso sa mga balita, sa ala po ni Weng de la Peña, ako si Buddy Oberas. Sa Maynila, natagpuan mga kasama, nakahandusay ang bangkay ng isang lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay sa Pandacan. Kinilala ang biktima si Noli Cheng, 49 anyos, may asawa at residente ng President Quirino Avenue, Pandacan. Sa ulat, dumating ang biyanan ng lalaki ng biktima na si Abilino Istay dahil may usapan daw silang sasamahan ng biktima sa isang ospital. Pero nang walang sumagot sa labas ng bahay, ay humingi na ng tulong ang matanda sa kapitbahay ng biktimang si Romulo Marquez na umakyat naman sa bakod para makapasok sa bahay. Dito na tumambad po ang bangkay ng lalaki na kahandusay sa CR at may nakitang sugat sa kanyang bahagi ng noo. Pinaginala ang inatake sa puso ang manugang pero patuloy pa rin inaalam na matuwa ng soko na may foul play sa nasabing insidente. Naglalagablab na mga balita. Yung mga tauhan naman ng BPLO ng QC ay sasampahan ng kaso ng isang Healing Ministry Association. May balita si Silvestre Labay Rambo. Ilabay mo. Nakatakdan na magsampa ng kasong kriminal at civil cases sa Quezon City Regional Trial Court ang Doc Alternativo Healing Ministry Association Incorporated laban sa mga tauhan ng Business Permit and Licensing Office of BPLO at piking tauhan ng DOH, PITA, HC sa katauhan ni Lito Froto kasama si Alki Bakla na naharap sa kasong qualified theft dahil sa nawawalang libo-libong pera bunsod sa isinagawang illegal na pagsalakay sa kanilang tauhan sa number 70 Horseshoe Drive, Main Horseshoe Village sa Quezon City. Ayon kay Attorney Frederick Lo, abogado ni Doc Ed Dilibo, walang search warrant ang mga tauhan ng BPLO, DOH at Health Department ng Quezon City nang sumalakay mga ito sa tahanan ng kanyang kliyente kung saan isang malinaw na umanong paglabag sa batas ang kanilang ginawa sa pagpasok sa opisina ng Doc Alternativo Healing Ministry Association Incorporated. Paliwanag ni Atty. Lo, isang malinaw na desperadong hakbang ni Alji Bakla na sirain ang imahin ng Doc Alternativo Healing Ministry Association dahil sa harassment na ginawa nito kasama mga tauhan ng BPLO. Dahil dito, mamayang alas 9 ng umaga, magsasampa ng kaso sa QCRTC ang abogado ni Doc Dilibo sa mga tauhan ng BPLO dahil sa walang pakundangang pagsalakay sa tahanan ng kanyang kliyente na walang anumang kukulang search warrant na malinaw umanito na isang paglabag sa batas. Kasunod sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tata Haraman. Naglalagablab sa 558 DZXL. Ulat Palaro. Imbis na tanggalin sa Gilas Pilipinas si Marcos Dautit ay maghanap pa lamang po ang Samahang Basketball ng Pilipinas ng isa o dalawang malalaking foreign players para makatuwag ng Naturalized Filipino Center. Ang nasabing paghanap ng SBP sa isa o dalawang imports na ina-naturalized player natin ay paghanda sa pagsabak ng Gilas Pilipinas sa 2014 FIBA World Basketball Championship sa Spain. Ayon kay Team Manager Boots Antonio, mas mabuti na magkaroon ng isa pang malaki at malakas na naturalized player sakali makalasa po ng injury ng 6'11" na si Dautit. Ang dagdag pa ni Team Manager para sa mabilisang pagbigay daw ng Filipino citizenship sa isa o dalawang imports. Ang kulitin. Isa o dalawa na kanilang makukuha para makatuwang ng 33 anyos na si Marcos sa 2014 FIBA World Cup ay kakailanganin muli ng SBP ang tulong ng mga mambabatas. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Wala pa rin si Loli today.
Pag Friday, may date po siya mga kasama. Miss Candy is back! Hello, good morning! Good morning, Papa Buddy at sa lahat ng ating mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Naku, si Loli talaga pag Friday, nagsisimba sa Quiapo. Yun na nga, ang isa pa sa kanyang bilin. Oo nga, grabe talaga. Sige, Loli, ayusin mo lang ang pagluhod dyan. Ha? Dahil asasaan pa at maririnig lahat ni Nazareno, lahat ng mga ipinapanalangin mo. Ano At ba yung sana isama mo kami pinapanalangin? dyan, ha? Maging successful lalo pa ang kanyang career. Ayun, dito Maging sa DCXL. matagumpay ang kanyang treatment. Ano ba treatment yun? Numinipis na ba ang hair ni Ninipis Loli? na. Oo. Ang kanyang hairline ba? Oo, Okay. kung ano pa dyan. Fatty line. Oh my gosh. Nakagrabe, Loli. Sige na nga. Siguro pag lumalakad siya ng paluhod, dami nakatingin, ano? Oo. Kay Pero Loli. paluhod siya, pero nakaharap siya dun sa ano. Sa altar. Hindi Ah, Doon sa pinto. My goodness. Paatras. Pabalik na siya. Ganon siya. Ang cute, no? Ang galing nun, ha? Kaya ang tagal-tagal niya. Parang nanonood ng sine, nakataligod ka sa screen, ha? Oo, para daw surprise! Ganon. Oo nga, ano. Alam mo naman si Loli, may pagka-acrobat yan. Sa papunta na sila roon, pabalik na siya. Oo, papunta ganun ang kanyang Diba? ganun ang kanyang itsura. Oo. Tapos Para nakikita niya yung mga taong nasa niya, nasa imbis na nakatalikod sa kanya, nakikita niya yung mga reaksyon ng tao. Tapos nakadipa pa siya. Galing Divine Mercy. Talaga. Nako ha. Delikado yun, Divine Mercy, ha? Divine Mercy. Napoles, Delikado ha? pa yun. Oo nga Naku, buti na lang. Yung plaka ko, kakaayos lang. Oo nga, iba yung plaka mo, Iba yung plaka ko. Mahirap nun, ha? Lahat na lang ng plaka mo, mamanmanan ng citizen. Kaya nga. Wow! Oh my Long gosh! playing yung plaka mo. Actually, hindi pa kasi rehistrado. Kaya ganun. Lagot tayo kay LTO. Eto na ang chika! Nako, ipagpapasa Diyos na lang ni Sunshine Cruz, ni Maring Sunshine, ang posibilidad na magkaayos pa sila ni Buboy. Ha? Nako, asa pa talaga, no? Oh my Amen. goodness. Baka kasama yan sa prayer si Loli. Nag-text yata si Sunshine kay Loli na ano ba, malay mo, di ba? Pero hindi, hoping pa rin naman siya and praying na magkaayos pa rin sila ng mag-asawa. Dahil sayang din naman ang 13 years. 13 years is not so bad, di ba? Hindi lahat ng mga mag-couple ay tumatagal ng ganyan. Pero yun nga lang, merong pabangga-bangka sa tabi-tabi, di ba? Oh my gulay. Pero itinanggi rin ni Sunshiny na financial ang away nila ni Buboy. Dahil siguro wari ko, pagiging chick boy nito ni Buboy ang punot dulo ng lahat. Kaya nagkakagalaiti itong si Sunshiny. At sa kabila nito, proud working mom naman ang dating sexy star kahit pa raw na mag-isa niyang itaguyod ang kinabukasan ng kanyang tatlong Maria. Gaganda pa naman ang pangalan nito, no? Oo. yung tatlo. Angeline Isabel, Isa yan. Samantha Angeline, Angel Francesca. Wow, lahat na ng mga anghel. Andyan na. Oo. Tapos ang kanilang mga parents para sila nag-aaway ng mga ano bang klaseng anghel? Mapaglarong mga anghel. Ang gusto ng mga bagets tumira dun sa bahay ni Papa Buboy. Dun sa Tivoli, dun sa QC. Dahil mas komportable daw mga bagets na kasama dun ang kanilang tatay. Iba pa rin, no? Kasi mga ano sila mga Papa's girl. Oh, cute, di ba? Ikaw ba, Papa's girl ka rin? Ganun. Sabi ko, ay da. Ganun din ako. Aminin ko yun. Sa ngayon, wala pang annulment case kung ano man ang mga may mangyayari sa kanilang relasyon. Hiwalay lang muna sila ng bahay. Kaya mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Kung go ba o hindi na. Tapusin na natin ito. Okay, bye! Ito pa nag-iisang Dal Tequila sa pangalan pa rin po ni Loli, Miss Candy, Tatak, RMN. Miss Candy. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas.
Andito na si Baby. Hi, good morning mga kasama. Ciao Shanghao. Para naman po sa balitang panghimagas, nako mga kasama, iba talaga ang nagagawa ng malalang hangover. Ito ang naranasan ng isang lalaki sa China nang makipag-good time kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang inuman. Hindi kasi namalay ni Tiang Wu na sa sobrang kalasingan ay pinagkamalang niyang hotel ang isang shipping container. Sa tindi na amats ay nakatulog ito sa loob ng cargo na nakatakdang bumiyahe patungong Los Angeles. Pero bago lumayag ay nakatanggap ng impormasyon ang otoridad na nasa loob ng container si Wu. Nang hanapin at gisingin, hindi maalala ng lalaki ang nangyari noong gabi na nag-good time ito. Agad namang inaresto ng kapulisan ang amoy amats pang si Wu. Friday pa naman ngayon, maraming magpa-party-party dyan. Kaya ingat-ingat lang. Ikaw ba, umiinom ka? Ng, Tubig, juice, yun. gatas. Oo, yan. Milk tea. Hanggang dyan lang Sip tayo. na sip si Ate Baby. At yan po ang balitang panghimagas. Kaya DCXL, Sin Wonchong, Sin Washer, Phoebe, Tatak, Armen. Thanks, Baby. Inom lang ho kayo, ha. Ang gusto nyo inumin. Ito na siya. DZXL Bulat Palaro. Ang hindi umiinom, si Rambo. Rambo, good morning. Rambo, Good morning, kasamang body, tama ka nga eh. Hindi ayaw mo uminom, ha? lang alak, pero tubig at pineapple juice. Oo. Sabay, pineapple juice. Gusto mo? Oo. Natatawa sa'yo si Miss Baby. Pag tinawag Kasi hindi raw halata sa'yo na yung palang iniinom mo. pineapple juice. Oh. High blood na, high blood. Oh, high blood. Kailangan ng pineapple juice kasamang body. Oh, ang daloy ng trapiko kung ikaw ay galing sa EDSA patungo sa bahagi ng Makati, Paranaque hanggang Muntinlupa ay banayad hanggang mabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa POEA. Pero pagkalampas nito ay bahagyang umuusad ang mga sasakyan hanggang Guadalupe. Sa kabilang ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Bahagyan lamang bumabagal dating sa Seoul Boulevard, pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. At muling babagal naman pagdating naman sa harapan ng mga bus terminal bago mag-Mega QMar. Kadalasan, anong problema kapag bumabagal? Yung mga pampaserong bus na mga abusadong drivers Oo. na bumaparada, Bumababad. bumababad. Ayun. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabagal ang daloy ng trapiko. Oo. Dahil ilang mga abusadong mga bus drivers na akala mo'y nakikita nila ang EDSA. Kung bakit bumabagal. Bukod na rin sa dami ng mga sasakyan na dapat i-phase out na yung hindi karapat-dapat. Pero hanggang 1970s, tumatakbo pa yata dito sa ating National Capital Region na mga sasakyan na dapat ay nasa junction na. Kita mo na yan. Hanggat kompleto pang katawan ng bus, itatakbo ka. Ano pa? Hindi kagaya ng ibang bansa kapag mga hindi napapasa sa kanilang emission test junk shop na kagad, pero sa atin habang tumatakbo kahit na 1960 ay pwede pang tumatakbo kasamang body. Latigo ng papuri. Kita mo, yan ho, si Rambo Labay, ha? Yun. And Ang baon mo ngayon! walang iba ang Yung paring ano mo, baon mo. yun yung Ano yun? MOTTO. Kita mo na, mga kasama. Go. Ayan. Sige. Ang motto kasamang body, pero birthday pa ngayon ni sa nabuhay. Sino? Si Jojo Solweta ng Manila Bulletin. Kita mo na yan. At sa lahat ng mga may birthday nating kapatid, sana buhay, ha? Go. Birthday. At kay Professor Eric Sanuan ngayong Friday. Birthday din ngayon! Hindi mayroon siyang guest. Oo. Na may birthday kay Napoleon yung si Colonel Ariel Querobin. Approve. At mapakaganda yan dyan sa Rembrandt mamaya yung balitaan kay Professor Eric Sanuan. Si Jimmy Mendoza, si Val Gonzales. Ay, syempre. Nakikinig. Mga idol. Si Jimmy. Oo.
pagod dito, ang mama nito. MOTTO mo! MOTTO ko, o moto kasamang body, laughter is best medicine, but if you laugh for no reason, you need medicine. Galing ha? Anong Tagalog daw niyan? Tagalog kasamang body, tawanan mo lang ng tawanan ang iyong problema. Subalit, kung ikaw naman ay tawa ng tawa, ito ay isa ng malaking problema. Oo nga. Thank you, Rambo. Mabuhay ka. Kasamang body, kasama ng EDSA Silvestre. Laban! Thank you, tropa! Alas 7:37 na umaga. Oras natin sa atin ng PhilHealth. Mamaya alas 11 ng gabi kasamang Leo. Huwag kalilimutan, Doc Alternatibo. Paring Weng, good morning. Diretso man naglalagablab na balitang tatak RMN. Yung pong napahinggan today sa DCXL 558. Happy weekend everybody. Biyernes na ho ng umaga, August 16, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko buhat sa lalawigan ng Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. Kaming lahat sa XLI. Tatak RMN. Sumayin nyo ang 15 minutong talipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablag! Dito lamang sa Unang Pihin, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Kung gusto